Sa mundong ito, ang puso ng tao ang pinakamahirap hulaan. At naisip mo ba na ang isang taong tumutulong sa kapwa ay maaring masama rin? Kamusta mga manonood? Maligayang pagdating sa mga misteryosong kaso. Tag-araw ng 2012, sa Longlin County, Baise City, lalawigan ng Guangxi, isang truck ang papasok sa bulubunduking lugar matapos ang malakas na ulan. Nangunguna sa grupo ang isang lalaking may salamin, mahaba ang buhok, simpleng manamit na nagngangalang Wang Jie. Kasama ang mga boluntaryo, tinahak nila ang baku-bako at maputik na daan na madalas nilang dinaraanan kada ilang buwan. Sa pagkakataong ito, nagdala sila ng sulat ng pagtanggap sa kolehiyo at suportang pinansyal na 81,500 piso para ibigay sa isang babaeng estudyante mula sa mahirap na pamilya sa lugar. Ang babaeng iyon ay isa lamang sa maraming bata na may katulad na sitwasyon na tahimik na tinutulungan ni Wang Jie sa loob ng maraming taon. Mula 2006, ang taon kung kailan napilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan, itinatag ni Wang Jie ang isang website na tinatawag na Baise Student Aid. Ang layunin ay walang estudyanteng mapipilitang huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Bukod pa rito, nagsikap din siyang magtayo ng mas maayos na mga paaralan, suportahan ang mga may kapansanan at mga mag-aaral na nangangailangan. Sa homepage ng website na ito, ang nakasulat ay, tulungan ang mga may kapansanan, suportahan ang pag-aaral. Ito ay isang gawaing kawang-gawa at nagbibigay din ng benepisyo sa magkabilang panig. Si Wang Jie ay ipinanganak noong 1988 sa Longlin County, Baise City, lalawigan ng Guangxi. Sa isang mahirap na pamilya, ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman at sa tulong ng mga guro at kaibigan, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasa sa Baise Nationalities Normal School na ngayon ay bahagi ng Baise College. Pagkatapos makapagtapos noong 1999, si Wang Jie ay nagturo sa mga paaralang elementarya sa Sale Township, Kaisong Village at Weiyao Village na lahat ay nasa ilalim ng Longlin County. Ang mga paaralang ito ay nasa liblib na kabundukan na may sira-sirang pasilidad. Ilang silid-aralan lamang nagawa sa clay tile na may mga sirang bintana. Ang mga silid-aralan ay bukas sa lahat ng panig. Ang mga guro at estudyanteng nagbo-board ay walang dormitoryo, kailangan nilang magsiksikan. Walang kainan ang paaralan, kaya bawat linggo, kailangang maglakad ng ilang oras ang mga estudyante sa bundok upang magdala ng panggatong at pagkain mula sa bahay at magluto sa isang pansamantalang kusina. Nang makita ang sitwasyon ng mga estudyanteng humihinto dahil sa hirap, naisip ni Wang Jie na gumawa ng programa para sa suporta sa pag-aaral, ngunit sa simula, ito ay nanatiling plano lamang sa papel. Noong 2006, kumuha siya ng college entrance exam at nakapasa sa isang art academy. Gayunpaman, sa matrikulang higit sa 81,500 piso bawat taon, hindi niya kayang bayaran at kinailangan niyang sumuko. At ang sandaling iyon ang nagtulak sa kanya na isakatuparan ang ideya ng pagtulong. Umupa si Wang Jie ng isang server at sa loob ng isang buwan, siya mismo ang gumawa ng website na Baise Student Aid sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Pinopromote niya ito sa pamamagitan ng mga platform tulad ng QQ, email at mga forum. Sa simula, kakaunti ang nagtiwala. Ngunit kalaunan, nagsimulang tumugon ang mga donor at napansin na rin ng media. Si Wang Jie, kasama ang mga reporter at voluntaryo, ay pumunta sa mga lugar tulad ng Sale, Davao at Zhuchang upang kumuha ng mga video, i-record ang tunay na buhay at i-post sa website para manawagan ng suporta mula sa komunidad. Ang pangangalap ng pondo sa website ay ginagawa sa dalawang paraan.
Ang mga estudyante o guro ay kusang nagpapadala ng mga profile o si Wang Jie at ang mga voluntaryo ang pumupunta sa mga liblib na paaralan upang magsiyasat. Anuman ang paraan, ang detalyadong impormasyon ng mga estudyante ay pampublikong nakapost upang makahanap ng suporta. Bukod pa rito, maraming individual mula sa iba't ibang lugar ang tumulong. Ginagamit ng mga estudyante sa kolehiyo ang kanilang libreng oras para mangalap ng donasyon online, mangolekta ng mga gamit sa eskwela at mga pangunahing pangangailangan. Ginagamit naman ng mga nagtatrabaho ang kanilang bakasyon para maghatid ng mga gamit na daan-daang kilometro ang layo, bumisita at magbigay ng regalo sa mga bata. Dahil sa mga pagsisikap na iyon, maraming mahihirap na estudyante ang nagkaroon ng pagkakataong magpatuloy sa pag-aaral. Mula sa mga silid-aralan sa nayon hanggang sa high school, vocational school at maging sa kolehiyo, bumalik pa si Wang Jie sa Sale Township upang magtayo ng isang espesyal na silid-aralan para sa mga batang babae na huminto sa pag-aaral sa Central Elementary School. Upang mapanatili ang operasyon ng mga klase para sa mahihirap na estudyante, si Wang Jie ay gumawa ng dalawang pangunahing hakbang: mangolekta ng impormasyon at kumuha ng litrato ng mga estudyante para i-post sa Vice Student Aid website. Nais niyang makapagtatag ng isang legal na pondo, gawing formal na organisasyon ng tulong-aral ang website. Kasabay nito, umaasa siyang bawat county sa Vice City ay magkakaroon ng kahit isang silid-aralan para sa mga batang babae na may kabuuang 12 klase sa buong lungsod. Noong 2012, si Qiu Chu, isang lalaking mahigit 30 taong gulang mula sa Tai'an, lalawigan ng Shandong, kasama ang kanyang mga dating kaibigan sa militar, ay nagpa siyang gumawa ng kawang-gawa gamit ang sariling pera. Nang makita nila ang website ni Wang Jie, humanga sila sa tila malinaw na proseso nito. Ang impormasyon tungkol sa sponsor, estudyanteng tumatanggap ng tulong, halaga ng donasyon, at kung saan ito ginamit ay nakapubliko lahat. Ang gastos para suportahan ang isang estudyante sa buong taon ay nasa 1,600 piso lamang, kasama ang allowance ay aabot sa 4,000 hanggang 5,000 piso. Isang halagang kayang bayaran. At mula noon, nagsimulang magpadala ng pera ang grupo ng maraming beses na umabot sa daan-daang libong piso. Gayunpaman, napansin ni Qiu Chu ang isang bagay na di pangkaraniwan. Ang mga donasyon ay ipinapadala sa personal na account ni Wang Jie sa isang bangko. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Wang Jie, dahil hindi pa legal na nakarehistro at kulang sa tauhan, hindi pa siya makapagbukas ng account para sa organisasyon. Ang website ay pangunahing pinapatakbo niya na may 2 voluntaryo lamang. Bawat isa ay tumatanggap ng sahod na ilang daan hanggang 1,000 piso bawat buwan. At ang pondo para sa operasyon ay umaasa sa humigit kumulang 163,000 piso na donasyon bawat taon. Kahit na nangako si Wang Jie na ibibigay ang lahat ng pera sa mga estudyante, sa pagtatapos ng 2013, natuklasan ni Qiu Chu ang ibang katotohanan. Nakita niya na ang isang tulong na nagkakahalagang 40,000 piso ay 24,000 hanggang 32,000 piso lamang ang naibibigay. Ang natitira ay tinitira bilang bayad sa pagod at gastos sa operasyon. Ang ilan ay nagkumpirma na natanggap ang buong halaga, ngunit sinabi ng iba na 10,000 20% ang ibinabawas. Ito ay salungat sa paunang pangako. Nais ni Qiu Chu na alamin pa, ngunit isang sinabi ng batang babae na tinutulungan ang nagpamulat sa kanya na maaaring mas komplikado ang problema. Sinabi ng bata, "Pinapapunta kami ni Wang Jie sa kanyang kwarto para kunin ang pera, pero hindi po kami naglalakas loob na pumunta. Kuya, kung gusto niyo po talagang magpatuloy sa pagtulong, pakidiretso na lang po sa aming card, wag na po idaan sa website." Nang tanungin kung bakit hindi natanggap ang perang ipinadala,
Sumagot ang mga bata. Hindi po namin magawang kunin, sabi ni Wang Jie. Pumunta kami sa kwarto niya para kunin, pero natatakot po ako. Noong Mayo 2014, pumunta si Qiu Chu sa Longlin, Guangxi. Binisita ang mga paaralang elementarya sa ilang nayon na nabanggit kanina. Pagkatapos makipag-usap sa 70,080 estudyante, nakumpirma niyang totoo ang sinabi ng bata. Natuklasan din niya na kahit ang maliliit na tulong na tulaban 4,000 piso, kinukuhanan pa rin ni Wang Jie ng 10,020%. Mayroon pa ngang hindi nakatanggap ni isang kusing. Ang mga bata sa nayon ay karamihang bata pa. Walang paraan ng komunikasyon sa labas, kaya walang nakakaalam. Ngunit ang mga mas matatanda ay mas komplikado ang pag-iisip. Sa isang banda, kailangan nila ng pera para makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa kabilang banda, ay pinagbabantaan sila ni Wang Jie, kaya hindi sila nangangahas magsumbong. Ayon kay Wang Jie, sa loob ng 9 na taon, nakatanggap siya ng kabuang 59 na milyong piso na tumulong sa mahigit 4,000 estudyante. Ngunit ang tunay na halaga na napunta sa kanyang bulsa, siya lamang ang nakakaalam. Kumpara sa usapin ng pagpunta sa kanyang kwarto para sa pera, ang pagbawas sa tulong pinansyal ay masasabing maliit na bagay pa lamang. Gumawa si Qiu Chu ng maraming account online, sumali sa 4,005 grupo na pinamamahalaan ni Wang Jie at nagpanggap bilang iba't ibang tao. Una, kinaibigan niya ang isang negosyante mula Guangdong na nagngangalang Zhang na madalas makipag-ugnayan kay Wang Jie sa grupo upang magtanong tungkol sa mga donasyon. Habang nag-uusap, nakabitaw ito ng isang pangungusap. Masarap gumawa ng kawang-gawa sa Longlin. Mababa ang pinag-aralan ng mga tao roon. May pagkain at inumin, at may mga estudyante pa na pwedeng paglibangan. Ang mismong pangungusap na iyon ang nagkumpirma sa mga hinala sa isip ni Qiu Chu. Sunod, ginamit ni Qiu Chu ang peking pangalan na Yuan Hang, nagpanggap na isang negosyante mula Jiangxi na sinabing inirekomenda siya ni Jizang ng Guangdong. Unti-unti, nakuha niya ang paunang tiwala ni Wang Jie. Sa loob ng 4 na buwan ng pag-iimbestiga at pakikipagnegosasyon, palaging inaanyayahan ni Wang Jie si Qiu Chu na pumunta sa Longlin upang magsiyasat. Nang makitang nag-aalangan pa rin si Qiu Chu, inalok niya ito ng espesyal na trato ang makipagkita sa mga estudyante. Para patunayan na totoo, nagpadala si Wang Jie ng higit sa 10 video na may hindi naaangkop na nilalaman na siya mismo ang kumuha. Sa video, ang mga batang babae ay nasa 10 taong gulang lamang. Nang makitang hindi pa rin pumapayag si Qiu Chu at walang ginagawang donasyon, nagsimulang maghinala si Wang Jie at nagbanta. Huwag kang pupunta sa Longlin. Mag-ingat ka, baka makapunta ka pero hindi ka na makakabalik. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-alam, natagpuan ni Qiu Chu ang 2 sa mga biktima sa mga video na iyon. Isang batang nagngangalang Maisie at ang kanyang kaibigan na si Atay. Mula doon, nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Wang Jie. Bilang ama ng isang 8 taong gulang na anak na babae, determinado si Qiu Chu na ilantad ang katotohanan tungkol sa network ng suporta para sa mga mag-aaral sa Baise. Ang bayan ay ang lugar kung saan madalas tumayo sina Maisie at Atay sa gilid ng bundok para tanawin ito, ngunit masyadong malayo. Hindi pa nila ito nakikita ng malinaw hanggang sa tag-araw ng kanilang ika. 12 taon, si Wang Jie na may huwad ng ngiti ay umakyat mula sa paanan ng bundok. Sinabi niyang dadalhin sila sa bayan para tumanggap ng scholarship. Dapat sana, iyon na ang pinakamasayang araw para sa 2 bata, ngunit mula sa araw na iyon, nagsimula ang mga bangungot. Noong panahong iyon, sina Maisie at Atay ay nasa ika-6 na baitang. Isang araw, sinabi niyang dadalhin ang 2 bata sa bayan para tumanggap ng scholarship. Pumayag ang 2 batang babae na sumama. Pagkatapos ay nagmaneho siya.
dinala ang biktima sa hotel malapit sa Longling Television Festival. Sinabi niya na hindi makakapagproseso sa araw na iyon kaya sinabihan silang manatili at maghintay kinabukasan. Mabait pa siyang tumulong sa dalawang bata na kumuha ng 2 silid para magkahiwalay silang matulog. Ngunit sa mismong gabing iyon, may masamang ginawa sa kanya si Maisie. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik sina Maisie at Atay sa paaralan. Hindi nagtagal, nakatanggap muli ng tawag mula kay Wang Jie. Sinabi niyang hawak niya ang video mula sa nakaraang pagkakataon at inakyat silang pumunta muli sa hotel. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Wang Jie, kundi pati ang kasabwat niyang si Wang Chunren ay pinagsamantalahan din sila. Ang prosesong iyon ay kinunan pa ni Wang Jie at in-upload sa mga hindi magandang website ginamit bilang paraan upang kontrolin sina Maisie at Atay. 1 o 2 linggo na lang bago ang high school exam, nalaman ni Maisie na siya ay nagdadalang tao. Ang bata, syempre, ay ipinalaglag din. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya tinantanan ni Wang Jie. Madalas siyang mag-text at magpadala ng mga video na lihim na kinunan. Ang dahilan kung bakit niya ito nagagawa ng hayagan ay dahil si Maisie, tulad ng karamihan sa mga bata sa nayon, ay ulila sa mga magulang at nakatira sa kanyang lolo't lola. Dahil hindi na makatiis, huminto si Maisie sa pag-aaral at nag-isang pumunta sa Guangdong para magtrabaho sa pabrika. Bago umalis, nag-iwan lang siya ng isang salita sa kanyang lola na matanda na at walang naiintindihan. Ayoko na pong mag-aral. Ngunit si Maisie ay may nakababatang kapatid na babae at si Wang Jie, ang masamang taong iyon, ay pinuntirya naman ang kapatid para gamiting panakot. Walang ibang pagpipilian, bumalik si Maisie sa Longling at patuloy na namuhay sa ilalim ng pananakot ni Wang Jie. Nang makilala niya si Qiuchu, nagtatrabaho siya sa isang lokal na spa, namumuhay ng manhid at puno ng hinanakit. Ang pagdating ni Qiuchu ang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa unang pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pag-engganyo, nagpasya si Maisie na tumulong sa pagkolekta ng ebidensya at kumonekta sa ibang mga babae na naging biktima rin ni Wang Jie. Gayunpaman, maliban kay Atay, halos walang gustong makipagtulungan. Ang ilan ay nasa kolehiyo na. Ang ilan ay nagtatrabaho sa malayo. Ang ilan ay bumalik sa probinsya para magsaka. At ang ilan ay may asawa't anak na. Ayaw na nilang mabalikan pa ng nakaraan. Ayaw nilang mapintasan o pag-usapan. Kapag sila ay lumantad, karamihan sa mga babae ay ayaw magpakilala. Iilan lang ang pumayag na tumulong ng palihim. Sa tuwing naaalala ni Qiuchu ang proseso ng pakikipag-usap sa mga biktima, hindi niya malimutan ang kanilang mga mata na puno ng pagdududa, pag-usisa at takot. Si Qiuchu ay isang ordinaryong tao. Ngunit sa loob ng 1 taon, palihim siyang nag-imbestiga sa isang malubhang kaso na may kinalaman sa pag-abuso sa mga bata. Hindi na niya matandaan kung ilang biyahe ang ginawa niya mula Tayan, Shandong hanggang sa Longling, Guangxi. Bawat biyahe ay inaabot ng mahigit 20 araw at gumagastos ng ilang daang libong piso. Dahil dito, muntik na siyang masuspinde sa trabaho. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya sumuko. Pagkatapos ng 1 taon, nakakolekta siya ng halos 27,000 na mga file mula sa mga larawan, video hanggang sa mga mensahe na nagpapatunay sa mga masamang gawain ng taong nagngangalang Wang Jie. Nang magkaroon ng sapat na ebidensya, nagpasya siyang isumbong ito. Tumawag si Qiuchu sa Guangxi Provincial Police para mag-report, ngunit itinuro siya pabalik sa lokal na pulisya. Pagdating doon, inutusan naman siyang dalhin ang ebidensya pabalik sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Kahit na pabalik-balik siya, hindi pa rin tinanggap ang kanyang reklamo. Lumapit siya sa media, ngunit sunod-sunod din siyang tinanggihan. Sa panahon ng paghihintay, may mga pagkakataong nawalan na siya ng pag-asa at gustong sumuko.
Sa puntong halos susuko na, isang tawag mula sa Guangxi Television ang nagbukas ng pag-asa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya ang istasyon na magpadala ng grupo ng mga reporter sa Longling para mag-imbestiga ng palihim. Nagpanggap silang mga taong gustong mag-sponsor ng mga mahihirap na mag-aaral at nilapitan si Wang Jie. Pagdating doon, natuklasan ng grupo ng mga reporter na ang proseso ni Wang Jie sa pagtukoy ng mga batang mahihirap ay napakaburara. Kailangan lang niyang humanap ng isang sira-sirang bahay, tawagin ang ilang bata na naglalaro sa paligid, kunan ng litrato at kunin ang contact information. At tapos na. Walang mga tala, walang opisyal na mga form. Natuklasan din ng mga reporter na si Wang Jie na maraming taon nang nabubuhay sa sahod ng isang guro sa elementarya. Sa panlabas ay mukhang mahirap, pero sa totoo lang ay nakabili na ng lupa malapit sa bayan para magpatayo ng bahay at nag-invest pa sa pag-aalaga ng mga bibe. Kung saan galing ang pera ay walang sinumang nagsuri. Pagkatapos ng ilang tagay, nagsimula ng magsalita ng totoo si Wang Jie. Nagmungkahi siya na kung magdodonate ang reporter, maaari siyang magbigay ng serbisyo mula sa mga estudyante. Para patunayan, ipinakita niya sa reporter ang mga video ng mga batang babae na kanyang pinagsamantalahan. Kasama doon ang batang nagngangalang Maisie. Nagkaroon ng intensyon si Wang Jie na sanayin si Maisie para maging tagapili ng iba pang mga batang babae para sa kanya. At nangako ng komisyon, ang mga batang babaeng pinupuntirya ni Wang Jie ay pawang mga ulila o pinabayaan, napakahirap at may matinding pagnanais na makapag-aral. Bukod sa pag-abuso sa kanila, pinilit din ni Wang Jie ang mga bata na magbakasyon sa tag-araw na sa katotohanan ay para magsilbi sa mga donor sa ibang lugar. Bawat batang babae ay may malinaw na presyo. Halimbawa, ang isang birhen ay nagkakahalaga ng 20,000 piso. Nếu không đồng ý thì sẽ không được nhận học bổng hoặc phải đưa ảnh nhạy cảm để đổi. Isang batang babae ang nagsalaysay. Kung sa bakasyon ay sasama ako sa kanya, makakakuha ako ng 240,000 piso bawat taon. Kung hindi, wala ng scholarship. Ayon sa nalaman ng reporter, bagamat hindi pa kasal, si Wang Jie ay may kinakasamang babae at may 3 taong gulang na anak na babae. Gayunpaman, hindi pa rin siya nag-atubiling ipagmalaki sa kanyang telepono ang mga video ng mga batang babae mula elementarya, high school at vocation na tila mga tropyo at paraan ng kita. Pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo 2013, sa tulong ni Maisie at iba pang mga batang babae, natapos na ni Chu Chu ang pagkolekta ng ebidensya. Ang lihim na imbestigasyon ng mga reporter ay malapit na ring matapos noong Agosto 13. Alas 8 ng gabi, ang programang online news ng Guangxi Television ay eksklusibong inere ang buong imbestigasyon. Pagkalipas ng 3 buwan, alas 11:15 ng gabi, si Wang Jie ay inaresto ng mga pulis. Noong Setyembre 10, ang kasabwat na si Wang Chunren ay sumuko at inaresto. Ito rin si Wang Chunren, ang kasabwat ni Wang Jie sa pag-abuso kay Maisie, Atay, at marami pang ibang bata. Gumamit lang ng ibang pangalan sa mga ulat noong Setyembre 21. Formal na silang sinampahan ng kaso. Ang website ng tulong pinansyal ay ipinasara rin at ang mga bank account ay na-freeze. Bagamat naaresto na siya, sa mismong araw ng pasukan, maraming estudyante ang nawalan ng pondo para sa matrikula dahil sa pagsasara ng Vice Student Aid website. Dahil dito, lumitaw sa internet ang maraming opinyon na hindi sang-ayon sa ginawang pagbubunyag ni Qiuchu. Kasama na rito ang mga estudyanteng malapit nang mapilitang huminto sa pag-aaral. Ngunit ang mga salungat na opinyon at ang takbo ng mga pangyayari ay talagang hindi inaasahan ni Qiuchu. Sa isang panayam, ipinahayag niya ang kanyang pagkonsensya at panghihinayang sa oras ng kanyang pagbubunyag.
Sinabi niya na kung naantala pa ito ng kaunti, marahil ay naayos na ang matrikula ng mga bata. Dahil ang perang ito ay hindi lang kailangan ng iilan, kundi ng libo-libo, 10,000 mag-aaral. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang napakahirap na pagpipilian kung saan walang perpektong solusyon. Kung pinatagal pa, maaring mas maraming estudyante ang napilitang magsilbi sa tag-araw o naabuso ni Wang Jie. Sa pagpili sa pagitan ng pagpigil sa mga susunod pang biktima at pagtiyak sa matrikula, ang mga batang walang karanasan na ginipit ng kahirapan ay maaaring hindi naiintindihan ang bigat ng pinsala ng pang-aabuso. Itinuturing nila ang tulong pinansyal bilang kanilang tanging pag-asa. Ngunit si Chu Chu, bilang isang nakatatanda, ay gumawa ng medyo tamang desisyon. Pagkatapos ng insidente, nakipag-ugnayan si Chu Chu sa mga awtoridad at naglunsad ng isang proyektong pangkawang gawa sa Tencent platform upang suportahan ang mga mahihirap na mag-aaral sa Baise. Nakalikom ang higit sa 1.6 milyong piso. Kasabay nito, ang Tianxiang Care Service Center sa Tianhe District, Guangzhou City ay naglunsad din ng fundraising, nakipagtulungan at nagsilbing tagabantay. Ang pera ay pinamahalaan at ipinamahagi ng Guangzhou Youth Development Foundation. Noong Oktubre 13, 2016, ang Longling County People's Court sa Baise City, Guangxi Province ay formal na naglabas ng hatol sa kaso ni Wang Jie para sa malubhang pang-aabuso at pandaraya. Hinatulan siya ng 15 taon sa kulungan para sa malubhang pang-aabuso at 1 taon at 6 na buwan para sa pandaraya na may kabuuang sentensya na 6-6 na taon. Sa korte, hindi tinanggap ni Wang Jie ang hatol. Sinabing masyadong mabigat ang parusa, ngunit hindi nilinaw kung aapila siya. Noong 2020, dahil sa magandang asal, si Wang Jie ay nabawasan ng sentensya at inaasahang makakalaya sa bandang Abril o Mayo ng 2031. Tungkol sa hatol na ito, marami ang nagsasabi na ito ay masyadong magaan. Sa isang malamig na gabi, noong Enero 14, 2018 sa Amerika, isang tawag na puno ng desperasyon ang umalingaw-ngaw sa 911 emergency hotline. Sa kabilang linya, isang 17 taong gulang na babae ang nanginginig na humihingi ng tulong. Sinabi niya na siya at ang kanyang 12 iba pang kapatid ay matagal nang ikinukulong at nakararanas ng hindi magandang pagtrato mula sa kanilang sariling mga magulang. Ang kanyang mga salaysay ay tila isang nakagigimbal na piraso ng palaisipan na naglantad ng isang mabigat na kasalanan na gumimbal sa buong Amerika. Sa loob ng bahay ng mga turpin, kung saan ang bangungot ay hindi matatagpuan sa ilalim ng lupa, kundi sa loob mismo ng isang ordinaryong bahay sa gitna ng Amerika. Napundaan ng batata, napundaan na buhay na pinagkaitan ng kalayaan. May mga nasa hustong gulang na, kahit ang pinakamatanda ay 29 na, ngunit namumuhay pa rin na parang mga bihag sa sarili nilang tahanan. Hello po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa mga misteryosong kaso. Nagsimula ang lahat noong 1968. Noong ika-24 ng Mayo, 1968, si Luis Robinette ay isinilang sa bayan ng Princeton sa estado ng West Virginia. Ang kanyang mga magulang ay miyembro ng isang relihiyosong grupo, ngunit sa likod ng kanilang debotong panlabas ay may isang madilim na sikreto. Ang ina ni Luis, si Ginang Phyllis, ay isang napakasamang tao. Upang masiyahan ang lolo ni Luis, pinilit niya ang kanyang anak na babae na gumawa ng isang bagay na hindi tama kasama nito mula pa noong bata si Luis. Ang pangyayaring ito ay nagpatuloy hanggang sa paglaki ni Luis. Nang taon na iyon, sa isang pagtitipon sa simbahan, nakilala niya si David Turpin, isang makisig na binata. Noong panahong iyon, si David ay 24 na taong gulang at isang electrical engineer. Noong 1984,
Nagtapos siya sa Virginia Tech University na may matataas na karangalan at maraming beses na nakatanggap ng scholarship. Pagkatapos mag-aral, nagtrabaho siya para sa malalaking kumpanya tulad ng Lockheed Martin at Goodman na may taunang sahod na umaabot sa daan-daang libong dolyar, isang napakalaking halaga noong dekada 90. Sa mga mata ni Luis, si David ay isang perpektong lalaki. Agad silang nahulog sa isa't isa at kahit na si Luis ay 16 pa lamang at hindi pa tapos ng high school, nagpakasal sila noong 1985. Pagkalipas ng 3 taon, isinilang ang kanilang panganay na si Jennifer at lumipat ang pamilya sa Fort Worth, Texas dahil sa trabaho ni David. Dahil sa kanilang relihiyosong paniniwala, naniniwala sila na mas maraming anak, mas mabuti. At sa sumunod na 10 taon, sunod-sunod nilang isinilang sina Josh, Jessica, Jonathan, Joy, at Julian. Noong 1992, si David ay nag-file ng bankruptcy, ngunit ang dahilan ay hindi dahil sa pagkakaroon ng maraming anak. Tandaan natin na siya ay isang matalinong tao, nakatanggap ng mga scholarship at may mataas na sahod. Sa katotohanan, sinagad ni David ang limitasyon ng kanyang mga credit card, umutang ng malaking halaga at pagkatapos ay ginamit ang batas upang magdeklara ng bankruptcy para hindi na niya kailangang magbayad. Pagkatapos noon, ang pag-uugali ng mag-asawa ay lalong naging kakaiba. Noong 1996, ang panganay na si Jennifer ay ipinadala sa paaralan para sa grade 1. Ngunit habang ang kanyang mga kaedad ay nagsimula ng mag-aral sa edad na 6, siya ay nahuli ng 2 taon. Napansin ng kanyang mga kaklase na ang damit ni Jennifer ay laging marumi at may hindi magandang amoy, kaya walang gustong makipaglaro sa kanya. Ang dahilan ay hindi siya pinayagang maligo ni David at Luis sa loob ng 1 taon. At ang kanyang mga damit ay paulit-ulit na isinusuot nang hindi nilalabhan para makatipid sa tubig. Ikinukulong din nila siya sa silid. Hindi pinapayagang gumamit ng banyo at pinipilit na umihi sa kanyang damit. Pinapayagan lang nilang hugasan ng mga bata ang kanilang ibabang katawan habang ang kanilang mga mukha at leeg ay laging marumi. Kahit na si Jennifer ay may malinaw na mga palatandaan ng hindi maayos na pag-aalaga, hindi ito iniulat ng paaralan. Isang pagkakataon upang mailigtas ang mga bata ang napalampas. Noong 1998, matapos bawiin ng bangko ang bahay ni David dahil sa hindi pagbabayad ng utang, lumipat ang buong pamilya sa Rio Vista, isang liblib na lugar. At mula rito, ang kontrol at hindi magandang pagtrato ng mag-asawa sa kanilang mga anak ay lalong lumala. Sa simula, pinababayaan lang nila ang mga bata. Ngunit unti-unti, nauwi ito sa pisikal at mental na pagpapahirap. Kahit na si David ay may mataas na pinag-aralan, tumanggi siyang pag-aralin ang kanyang mga anak. Upang maiwasang matuklasan, nagpanggap siyang nagtayo ng isang pribadong paaralan na kinikilala ng estado. Idineklara ang sarili bilang punong guro at sinabing siya mismo ang magtuturo sa mga anak sa bahay. Nalusutan niya ang gobyerno. Sa katotohanan, si David at Luis ay hindi kailanman nagturo ng anuman sa kanilang mga anak. Ang mga bata, kahit na ang mga nasa hustong gulang na, ay hindi marunong bumasa, sumulat, o kahit nakabisaduhin ang alpabeto. Bukod sa hindi pag-aaral, ang mga bata ay nakaranas ng matinding pagmamaltrato. Kung hindi sila sumunod, sila ay itatali sa kama gamit ang lubid o kadena. 1 beses lang sila sa 1 taon kung maligo, limitado ang kanilang inuming tubig, at 1 beses lang kumain sa 1 araw. Kung mahuhuli silang kumukuha ng dagdag na pagkain o gumagamit ng sobrang tubig, sila ay papaluin ng sinturon. Bukod sa pisikal na pagpapahirap, si David at Luis ay mayroon ding mga malisyosong paraan ng mental na pagpapahirap. Bumibili sila ng maraming bagong laruan, inilalagay sa harap ng mga bata, ngunit hindi sila pinapayagang hawakan ang mga ito.
Bumibili sila ng magagandang damit ngunit itinago lang sa aparador, ipinagbabawal sa mga bata na isuot ito. Samantala, ang mga bata ay tinapay at frozen vegetables lang ang kinakain habang ang kanilang mga magulang ay bumibili ng pagkain mula sa mga restaurant at masarap na kumakain sa harap mismo nila. Hindi pa dyan natatapos, ginamit din ni David at Luis ang Biblia upang manipulahin ang isipan ng kanilang mga anak. Sinadya nilang sipiin ang Biblia sa maling paraan upang kumbinsihin ang mga bata na tama ang kanilang ginagawa at dapat nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Dahil hindi pa nakakalabas ng bahay, ang mga bata ay lubos na naniwala sa mga salitang iyon at walang ideya kung paano lumaban. Dahil sa palaging hindi pinapakain ng sapat, lahat ng bata ay payat na payat at dumanas ng matinding malnutrisyon. Kahit na ang ilan ay nasa hustong gulang na, ang kanilang pag-iisip ay parang mga bata pa rin sa elementarya. Sa wakas, isa sa mga pinakamatandang anak, si Jennifer, ay nakahanap ng pagkakataong tumakas. Pinara niya ang isang dumaan na sasakyan at humingi ng tulong sa pag-asang makahanap ng trabaho. Ngunit dahil hindi niya masabi nang malinaw ang kanyang pangalan, edad o antas ng edukasyon, inakala ng driver na mayroon siyang kapansanan sa pag-iisip at dinala siya sa sentro ng bayan at iniwan. Walang nagawa, tinawagan na lang ni Jennifer ang kanyang ina, si Luis, at muling ibinalik sa kanilang kalbaryo. Pagsapit ng 2004, si David at Luis ay mayroon ng 10 anak. Dahil walang sino man ang naglilinis, ang kanilang bahay ay naging napakarumi at mabaho hanggang sa hindi na ito matirhan. Ang sahig ay puno ng basura at ang mga dumi ay nagkalat kung saan-saan. Si David at Luis ay naglagay ng 2 trailer sa labas ng bahay at inilipat ang buong pamilya doon, ginawang isang malaking basurahan ang lumang bahay. Hindi nagtagal, pagkatapos lumipat sa trailer, isinilang ni Luis ang kanilang ika-11 anak, si Baby Jolinda. Noong 2006, nang isilang ang ika-12 anak, si Baby Julissa, nagpa siya ang mag-asawa na umalis sa trailer, kasama ang kanilang 2 bunsong anak at umupa ng isang marangyang apartment 64 na kilometro ang layo. Samantala, ang 10 natitirang anak ay iniwang napabayaan sa 2 trailer. Dumadalaw lamang sila 1 beses sa 1 linggo upang magdala ng kaunting pagkain at ipinasa ang responsibilidad sa pag-aalaga sa mga bata kay Jennifer na 17 anyos noon at kay Joshua 17 anyos. Dahil sa matinding kakulangan sa pagkain, ang mga bata ay hindi kailanman nabusog. Nabubuhay lamang sila sa jam at yelo. Habang ang kanilang mga anak ay nagtitiis sa gutom at masamang kondisyon, si David at Luis ay naglalaan ng oras sa paglalakbay, pag-inom, pagsusugal at lalo na sa pagpunta sa Disneyland. Paminsan-minsan, inilalabas nila ang mga bata para sa mga family picture at ipopost sa Facebook na lumilikha ng imahe ng isang masayang pamilya. Kapag gusto ng mga kamag-anak na makita ang mga bata, palagi silang gumagawa ng iba't ibang dahilan. Bawat 2 taon, dinadala ng mag-asawa ang buong pamilya sa Las Vegas upang magdaos ng isang marangyang seremonya ng pag-renew ng kanilang kasal. Pagkatapos ng bawat biyahe, pag-uwi sa bahay, agad na pinagpapalit ang mga bata ng kanilang mga bagong damit at pinasusuot muli ang kanilang mga luma at maruruming damit. Ang pagkukunwari ng mag-asawang ito ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas na nagdudulot ng pangingilabot sa sinumang makakaalam. Noong 2010, pagkatapos ng 3.5 taon ng pagpapabaya sa mga bata sa trailer, inilipat ni David at Luis ang buong pamilya sa Perris, California. Dito, isinilang nila ang kanilang ika-13 anak. Sa oras na ito, si David ay retirado na. Noong 2011, muli niyang ginamit ang batas
para mag-file ng bankruptcy. Ang kalagayan ng mga bata ay hindi bumuti, sa halip ay lalo pang lumala. Gayunpaman, sa lahat ng mga anak, tila may espesyal na paboritismo sina David at Luis kay Joshua. Habang si Jennifer lang ang nakapag-aral sa maikling panahon, pinayagan nilang pumasok si Joshua sa isang community college pagkalipat nila sa Paris. At ang nakakamangha, kahit na hindi pa nakapag-aral dati, si Joshua ay nagpakita ng napakahusay na performance na may average na GPA na 3.9. Samantala, ang ibang mga anak ay nagpatuloy na nakakulong at nakaranas ng hindi magandang pagtrato. Araw-araw, may mga pagpalo at mga pagkakataong sila ay itinatali. Ngunit sa wakas, isang pagkakataon para sa pagbabago ang dumating. Si Jordan, isa sa mga anak na babae, ay aksidenteng nakuha ang isang lumang telepono na itinapon ni Joshua. Ang telepono ay wala ng serbisyo, ngunit nang maikonekta ito sa Wi-Fi, unang nasilayan ni Jordan ang mundo sa labas. Napanood niya ang mga video ni Justin Bieber at Miley Cyrus at nakita ang isang malaya at magandang buhay. Sinubukan din niyang kumanta kasabay ng mga kanta sa internet. At doon napagtanto ni Jordan na siya ay nilinlang at binago ang isipan ng kanyang mga magulang sa loob ng maraming taon. Naunawaan niya na ang mundo sa labas ay napakalawak at kailangan niyang humanap ng paraan para makalabas, hindi lang para sa sarili niya, kundi para iligtas din ang kanyang mga kapatid. Noong Enero 14, 2018, alas 5:49 ng umaga, habang mahimbing na natutulog ang kanilang mga magulang, si Jordan ay umakyat sa bintana at tumakbo palabas para tumawag sa 911. Sa tawag, sinabi ng bata, "Kakatakas ko lang po sa bahay. Nakatira po ako sa isang malaking pamilya. At ngayon po, 2 sa mga kapatid kong babae ay nakatali." "Sila po ay nakatali?" "Opo." "Saan nakatali?" "Sa kama po. Dahil kinuha nila ang pagkain ng nanay ko." "Alam ba ng mga magulang mo na umalis ka ng bahay?" "Hindi po." Nang tanungin tungkol sa kanyang kalusugan, halata ang pagkalito ng bata. Hindi siya sigurado kung nakagamit na ba siya ng gamot. Natatandaan lang niya na uminom ng isang tableta minsan sa kanyang buhay. Pero ang mas importante ay kinumpirma ni Jordan na marami siyang ebidensya. Isa sa kanyang mga ate ang nagsabi sa kanya na kumuha ng litrato bilang patunay ng hindi magandang ginagawa ng kanilang mga magulang. Patuloy niyang inilarawan ang mga nakakagimbal na eksena sa 911. Mga bakas ng pagkakagapos nakita pa sa kanilang katawan, maruruming damit at pagkakakulong sa napakasamang kondisyon. Sinabi niya na ang mga bata ay hindi kailanman nakakaligo, kailangang mamuhay sa maruming kalagayan, gutom at uhaw. Nang tanungin kung ginawa ba talaga iyon ng mga magulang dahil lang sa kumuha ng pagkain ng 2 bata, kanyang kinumpirma, "Opo, dahil sobra na po kaming gutom." Agad na nakatanggap ng tawag ang mga pulis at agad silang pumunta sa bahay ng pamilyang Turpin. Kumatok sila ng kumatok sa pinto sa loob ng 2 minuto bago dahan-dahang binuksan ng mag-asawang Turpin na may halatang kaba sa mukha ang pinto. Ipinaalam ng pulisya na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang batang babae na naglalakad sa labas na nagsasabing miyembro siya ng pamilyang ito at humiling na magsiyasat para matiyak na maayos ang lahat. Ang mag-asawang Turpin ay nagpakita ng pagkalito. Noong una ay nagtanong pa kung sinabi ba talaga ng babae na galing siya doon. Nang iginiit ng mga otoridad na gusto lang nilang mag-check ng mabilis at aalis din, idinahilan ng asawang lalaki na ang buong pamilya ay naghahanda para lumipat ng bahay kaya medyo magulo. Tiniyak ng pulisya na hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng bahay. Nang tanungin kung may mga armas sa bahay, inamin ng asawang lalaki na mayroon siyang baril ngunit ito ay nakakandado. Nang marinig iyon, nagpatuloy ang pulisya sa paghiling na suriin ang loob. Pagpasok pa lang,
Isang napakasangsang na amoy ang agad na sumalubong na nagpangiti sa mga pulis. Puno ng basura ang paligid. Ang sahig ay sobrang dumi na wala ng matapakan. Matapos suriin ang bawat silid, sa wakas ay natagpuan nila ang mga bata na mahigpit na nakatali sa mga kama. Lahat ng mga bata ay matinding kulang sa nutrisyon. Si Jennifer, na 28 taong gulang, ay tumitimbang lamang ng 37 kilogram. Maliban kay Joshua, ang antas ng edukasyon ng ibang mga bata ay huminto sa elementarya. Hindi nila alam isulat ang kanilang mga pangalan. Hindi naiintindihan ang mga pangunahing konsepto tulad ng pulis o gamot. Agad-agad matapos mapalaya, ang mga bata ay dinala sa ospital para sa medical check-up habang ang mag-asawang Turpin ay inaresto ng pulisya. Noong Pebrero 22, 2019, opisyal na nagsimula ang paglilitis kina David at Luis Turpin. Inilahad ng taga-usig ang isang serye ng ebidensya na nag-aakusa sa kanila ng tatatos na magkakaibang bilang. Kabilang ang iligal na pagpigil at hindi magandang pagtrato sa mga bata. Gayunpaman, isa sa mga bata, matapos ang maraming taon ng pag-impluwensya ng kanyang mga magulang, ay matibay pa ring naniniwala na mahal sila nito. Sa tulong ng isang abogado, ang batang ito ay nagsalita sa harap ng korte. Gusto kong malaman ng korte na mahal ng aking mga magulang ang isa't isa at mahal na mahal din kami. Sa mga nakaraang taon, ang mga bagay ay naging mas mahirap, ngunit palagi silang naniniwala sa Diyos. Naaalala ko si inay na nakaupo sa sopa na umiiyak, sinasabi na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ayaw niyang gumamit ng mga tali o kadena, ngunit natatakot siya na kumain kami ng masyadong maraming asukal at caffeine. Kailangan ni Itay ng soda para manatiling gising habang nagmamaneho papunta sa trabaho, kung hindi, makakatulog siya at maaring maaksidente. Naniniwala ako na natakot ang aking mga magulang, inisip nila na kung hihingi sila ng tulong, mawawala kami sa kanila. Hindi nila alam na kulang kami sa nutrisyon. Akala nila ay namana ito sa aming ina dahil maliit din siya. Naniniwala ako ng buong puso na ginawa ng aking mga magulang ang lahat upang palakihin kaming 13 at nais nilang magkaroon kami ng magandang buhay. Naniniwala sila na ang ginawa nila ay para protektahan kami. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, hinatulan ng hukom sina David at Luis Turpin ng habambuhay na pagkakakulong na may kondisyon na hindi maaaring humiling ng parol sa loob ng 25 taon. Akala ng marami ay ito na ang katapusan ng mahihirap na araw para sa 12 bata, ngunit sa katotohanan, hindi pa pala. Matapos mahatulan ang mag-asawang Turpin, maraming tao ang naniwala na ang 13 kaawa-awang bata ay sa wakas ay magkakaroon ng pagkakataon na magsimula ng bagong buhay, malayo sa hindi magandang pagtrato na kanilang tiniis. Tanyong bikik không kết thúc. Những đứa trẻ nhà Turpin được chính quyền giao cho một gia đình nhận nuôi, na may pag-asang ito na ang lugar na tutulong sa kanila na makabangon kapwa pisikal at mental. Ngunit hindi nagtagal. Ang pamilyang ito ay inakusahan ng pananakit at pang-aabuso sa mga bata. Kabilang sa mga batang minaltrato, hindi bababa sa isa, ay mula sa pamilyang Turpin. Ang mga nasa hustong gulang na anak ng Turpin ay hindi rin mas mabuti ang kalagayan. Binigyan sila ng kalayaan matapos ang maraming taon ng pagkakakulong. Ngunit nang humakbang sila sa labas ng mundo, napagtanto nila na wala silang anumang kasanayan, walang pundasyon sa edukasyon, at walang sinuman ang tunay na tumutulong sa kanila. Matapos ang nakakagulat na kaso, daan-daang tao mula sa buong bansa ang nag-donate na may pagnanais na tulungan ang 13 magkakapatid na Turpin na muling buuin ang kanilang buhay. Pagsapit ng 2020, ang halaga ng donasyon ay umabot na sa mahigit 150,600,000, isang hindi maliit na halaga. Maraming tao ang naniwala na ang perang ito
ay tutulong sa kanila na magkaroon ng tirahan, edukasyon at mga pangunahing pangangailangan upang makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit ang katotohanan ay iba ang naging direksyon. Ang buong halagang ito ay kontrolado ng isang trust fund na itinalaga ng korte. Ang magkakapatid na Turpin ay walang access sa kanilang sariling pera kahit na paulit-ulit silang nagpadala ng mga kahilingan na gamitin ang isang bahagi ng pondo para tustusan ang kanilang buhay. Ngunit lahat ay tinanggihan sa iba't ibang dahilan. Hindi nila maintindihan kung bakit ang pera ay naibigay para tulungan sila, ngunit hindi nila ito magalaw kahit isang sentimo. Dahil sa mga legal na kasunduan sa pagiging kumpidensyal, walang sino man ang makakaalam ng mga detalye tungkol sa account o kung paano ginamit ang mga donasyon. Ang mga isyu sa paligid ng pera ay lalong naging malabo nang ang taong itinalaga bilang tagapamahala ng trust fund, si Vanessa, ay isang lokal na ahente ng real estate na walang anumang kadalubhasaan sa social welfare o pamamahala sa pananalapi. Tila wala rin siyang gaanong interes sa trabahong ibinigay sa kanya. Nang lumapit sa kanya ang mga anak ng Turpin para humingi ng suporta, tanging walang ganang sagot o kahit na malamig na tugon ang natanggap nila. Nang humingi ako ng tulong sa kanya, sinabihan lang niya ako na mag-Google ka at maghanap. Kahit na ang mga pinakapangunahing pangangailangan ay tinanggihan. Isa sa mga anak ng Turpin ay minsang humingi ng suporta para sa transportasyon upang maging independente, ngunit kahit ang hiling na bumili ng bisikleta ay ibinasura. Si Jordan Turpin, ang matapang na babae na tumakas sa bahay at nagligtas sa kanyang pamilya, ay hindi rin nagkaroon ng maayos na buhay. Inabot lang siya ng 1 taon upang makumpleto ang buong programa ng high school, isang pambihirang tagumpay para sa isang taong dating nakakulong at walang akses sa edukasyon. Ngunit gaano man siya nagsikap, ang tadhana ay patuloy pa ring mapaglaro. Noong Hulyo 2021, bigla ang tinapos ng gobyerno ang kontrata sa foster family kung saan nakatira si Jordan na nag-iwan sa kanya sa kalagayang walang tirahan. Sa isang iglap, isang 21 taong gulang na babae na biktima ng isang kasong gumimbal sa buong Amerika ay ngayon ay palaboy-laboy na walang bahay, walang masilungan. Sa kabutihang palad, sa tulong ng media, si Jordan ay nakahanap ng bagong paaralan. Tinulungan siya ng paaralan na magkaroon ng pansamantalang tirahan at tinulungan siyang makapag-aral sa kolehiyo. Ngunit alam niya na ang daan sa hinaharap ay marami pa ring pagsubok. Ang taga-usig na namamahala sa kaso ng Turpin, si Michael Hestrin, ay kalaunang umamin sa isang malungkot na katotohanan. Ang sistema ng social welfare ay nabigo na protektahan ang mga bata. Ang mga ahensya ng tulong ng gobyerno ay halos walang naitulong sa kanila. Nagpahayag siya ng pag-aalala. Kung kahit na ang mga anak ng Turpin na may kasong sikat sa buong Pilipinas at nakatanggap ng daan-daang libong dolyar na donasyon, ay kailangan pa ring mamuhay sa kahirapan, paano pa kaya ang ibang mga ordinaryong bata? Yung mga walang tulong mula sa media? Dahil sa panggigipit mula sa publiko, napilitan ang gobyerno na tanggalin sa pwesto si Vanessa at magbukas ng investigasyon sa mga operasyon ng ahensya ng tulong. Ang investigasyon ay natapos noong huling bahagi ng Marso 2022. Sana ay mas marami pang mabubuting tao sa lipunang ito na handang tumulong sa mga kapuspalad. Sana ay mabawasan namang hindi responsableng magulang tulad nina David at Luis at mabawasan ang mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap lang ng bayad ngunit hindi ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad. Ang mga bata na dumanas ng labis na paghihirap ay karapat-dapat na magkaroon ng isang tunay na malayang buhay na ituloy ang kanilang mga pangarap. Ano sa tingin ninyo ang kwentong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa inyo. Paalam.